Ang sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala kung saan magagalang inyong kakainin. Huwag kayong mag-alala kung saan manggagaling inyong daramtin. Huwag kayong mag-alala kung saan manggagaling ang inyong isusuot. Kung wala kayo, mayroon ang Diyos. Manalangin kayo. Gusto mong maranasan ang mga himala ng Diyos? Do whatever He tells you to do. Dapat naririnig niyo ang sinasabi ni Mama Mary. Do whatever Jesus is telling you to do. Gawin niyo yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoon, magpatawad kayo para patawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo para bigyan kayo ng Diyos. Hostong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Praise God. Blessed be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shalom kuramang kuramashi dadahura bakanda. Hallelujah, hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na milikha ng langit at lupa, at ng lahat ng aming nakikita at di nakikita. Muli, sa dakong ito, kami patuloy nagtumiyagtakatipon upang ipatuloy namin purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy niyo po kaming turuan at gabayan upang matuto kaming lumangkad sa iyong banal na harapan. Pagpalain ng lahat na rito ngayon, silang manakikinig sa kanilang mga tahanan. Ang may makaramdaman ninyo pong lubosang pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat na may pangailangan niyo pong tugunin sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihatid upang ito'y sa aming lahat ay magbigay liwanag sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Let's take a reading from the Gospel according to Matthew, chapter 8, verses 5 to 13. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him.
The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, it will be done just as you believe it would. And a servant was healed at that very hour. Purihin ang Panginoon. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ng Panginoon. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay manasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa pag nakasalo ni na Abraham ay sa katakob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. At noon din gumaling ang alipi ng kapitan. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Taasan niyo ang dalawang kamay. Kumusta na kayo? Thank God! Happy and prosperous talaga! Magaling ka, mayaman ka, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay! Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kumusta ka na? Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y Bata bang matanda? Bata bang matanda, lahi may magkaiba. Pagkarinig, bakit ka salita?
happy and prosperous talaga. Gusto ka na. And prosperous talaga. Lahat ng mayaman taas sa kamay. At pagkaliwang man, Thank God. God ako ay marami. At manuwinan. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y Pagkay El Shaddai. Pagkayang siya dahil sa kanya nagbigay. Siksik-liglig umaapaw ang buhay. Pagkayang siya dahil sinunod ang tunay. Champion. Happy and prosperous talaga. Gusto ka na. Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at magaligaw na. Thank God. Thank God, ako ay marami at manuwinan. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y Pagkay El Shaddai. pagkayang siya dahil sa kanya nagbigay. Amen. Siksik-liglig umaapaw ang buhay. Pagkayang siya dahil sinunod ang tunay. Champion. Happy and prosperous talaga. Gusto ka na. Thank God, happy and prosperous talaga. Lahat ng mayaman lumulod na sumisigaw. Thank God. Thank God, ako ay marami at manuwinan. Thank God, happy. Pag-ibig Minsan pa, kumusta ka na. Thank God. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matagilong, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, kayapak kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Tasan yung dalawang kamay. Tatanungin ko kayo. Sino sa inyong ibig magtagumpay ngayong taon? Totoo? Tumalo ng 12. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasan yung dalawang kamay. Tatanungin ko kayo, bakit kayo tumalo ng 12? Ha? Bakit 12? Okay, taas ang kamay. Sasagutin natin bakit 12. Sapagkat ang taon ay binubuo ng 12 buwan. Pangalawang tanong, bakit may bagong taon? Ha? Bakit may bagong taon? Taas ang kamay. Sasagutin natin, may bagong taon kasi may lumang taon. Amen ba? Hallelujah. Ay, ko, may tatanong ko sa inyo. Ito'y tinanong ko na sa ating mga disciple elders at saka sa ating mga gospel choir kanina. Ito po ay sa wikang English. Anong ibig sabihin ng nowhere? Nowhere. Ha? Nowhere. Okay. Lagay ang ulo niyo sa kamay niyo. May isang
atheist. Alam niyo atheist? Taong hindi naniniwalang may Diyos. So siya po ay atheist. Mayroon siyang maliit na bata, 3 years old, at inutusan niyang tuwing siya ay matutulog, papanalangin siya. Sabi niya, every time I go to bed, you pray for me this prayer. Isinulat niya yung prayer. It says, whisper to my ears, very loud. Mayroon bang whisper na very loud? This prayer which says, God is nowhere. Anong ibig sabihin na God is nowhere? Walang Diyos kahit saan. Iyon ang pinapanalangin sa kanya. Pero, ang pinagtaka ko, bakit humingi siya ng panalangin? Bakit inutusan niyo batang maliit na sa ipanalangin ng God is nowhere? Para ipaalala sa kanya lagi yung kanyang paniniwala na walang Diyos. So yung batang maliit, nagsisimula pa lang mag-aral ng salita, inisa-isa yung God is nowhere. Pinag-isipan niya, God is, sabi niya. Then he spelled the word nowhere. How do you spell the word nowhere? N-O-W-H-A-R-A. Nowhere. Now, kung kayo ay sasabihan ng taong walang paniniwala sa Diyos, kagaya noon, sasabihin sa inyo, God is nowhere. How will you answer that? Paano natin sasabihin na may Diyos? Ha? Now, ganito yun. So, in spelling nung bata, nowhere. Pagkatapos, binulong niya doon sa mama. Sabi niya, God is now here. God is now here. Samantalang sinasabi ng atheist, God is nowhere to be found, this little girl said by the inspiration of the Holy Spirit, with the same word, parehong salita ang ginamit niya, the same spelling. Pinaghiwalay lang niya yung nowhere sa now here. Pinagsama yung N-O-W, which means now, at yung H-A-R-A, which means here. So the little girl said to this man, God is now here. Amen? Sabihin nyo, God is now here. So hindi makatulog yung atheist. Ha? Sabi ng atheist, you pronounce the word correctly. Pronounce it correctly. Then the little girl said again, God is now here. So yung atheist napatahimik. Sabi niya, how did you know that? Sabi ng little girl, I know because me and you, 1 + 1 = 3. God is with us. One plus one equals three. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1
Equals 3, kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos, simple na ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita, na kung saan dalawang tatlo'y nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Manalig ka at ang buhay ay pagpapalain. Makakamit mo ang lahat ng iyong hinihiling. Pagsubok ka darating sa ating buhay. Huwag mag-alala, si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Sama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita, na kung saan dalawa o tatlo'y nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. 1. Power! 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 Sama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Sama natin ang Diyos. Manalig ka! Manalig ka at ang buhay may pagpapalain. Makakamit mo Makakamit mo ang lahat ng iyong pagsubok mo. pagsubok na darating sa ating buhay. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala, si El Shaddai ay ating kasama. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Sama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay, lagay muli ang ulo nyo sa kamay nyo. Gusto nyo pa ng kwento? May isang, anong tawag doon sa tirahan ng mga madre? Kumbento? Okay. May isang congregation ng mga madre na sila po ay laging nagpapakain tuwing umaga sa mga mahirap. Isang araw, yung madring in charge, para malaman ng mga taong mahirap, ano yung kampana? Yung bell. Nagbabatingaw sila para malaman ng mga mahirap na handa na ang pagkain sa eksaktong oras. Subalit ng gabing yun, wala silang mapapakain. Ubos na lahat. So worried yung isang madre at lumapit sa Mother Superior at ang wika niya, bukas ba ating pang babatingawin ang kampana? Sabi ng superior, bakit? Kaya nagtanong ng ganyan. Kasi po, wala na pong pagkain tayong mahihain sa mga
mahirap, walang-wala na po tayo. Yung ating dalagyan, wala na. At walang dumarating na. Sabi ng superior, alam mo ang gagawin mo. Ano po yung gagawin ko? Pumunta ka doon sa altar. Manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos na bukas maraming batang pupunta dito para pakainin. Magpadala siya ng pagkain. So, siyempre, inutusan ng superior, pumunta doon sa harapan ng altar, lumuhod na nangangatog ang tuhod. At sabi niya, Lord, ako po ay masisisanti bukas pag walang dumating na pagkain. Sapagkat hindi ko pwedeng suwayan ang aking superior. Pagdating po ng ganitong oras, kailangan batingawin ko ang kampana. At the moment na ito po ay aking binatingaw, darating po yung mga gutom na papakainin. Ano po ang aking ipakakain? Pagkatapos niya ng manalangin, sumilip siya sa bintana. Daming tao na naghihintay ng tunog ng kampana. Pero wala pang laman ang kanilang hapagkainan. Tinitingnan niya ang kanyang relos. Nagdadalawang isip niya, babatingawin ko o hindi ang kampana? Pag binatingaw ko ito, papasok ang mga gutom. Wala akong pakain. Pag hindi ko nang binatingaw, magagalit ang superior, si Santiago bukas. So, di niya malaman, lakad siya ng lakad, tulad na ginagawa ko. Lakad ng lakad. Tingin sa kanyang oras. Last 3 minutes. Last 2 minutes. Tapos, sa huling sandali, kinakabahan siya. Hinila niya. At binatingaw. Hinila niya yung tali ng kampana. At binatingaw niya. Pasok ang mga batang gutom. Hallelujah. Nanonood siya habang pumapasok mga bata, nanginginig ang tuhod. Mamaya-maya, may dumating na 2 truck sa likod ng mga bata. Pagbukas ng mga truck, lahat pagkain ang laman ng 2 truck. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So ang sabi ng madre, Diyos ko, nakikinig ka pala. Hindi ka pa minsan nagsinungaling sa amin. So lumabas ang kanyang superior. Sabi ng kanyang superior, ba't ka nakatulala dyan? Bumaba ka na, pakainin mo itong mga bata. Sabi niya, saan ang galing mapagkain na yan? So sabi ng nagdala, mayroon pong isang mayaman na nag-celebrate ng kanyang birthday. Lahat na mayaman na kanyang inimbitahan, isa-isang tumawag na hindi makararating. Pagkatapos, narinig niyang isang tinig, padala mo ang pagkain na yan sa aking hinandaan para dyan. Amen? Now, ano ang aral dito na inyong mapupulot? Ang sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala kung saan magagalang inyong kakainin. Huwag kayong mag-alala kung saan manggagaling inyong daramtin. Huwag kayong mag-alala kung saan manggagaling ang inyong isusuot. Kung wala kayo, mayroon ang Diyos. Manalangin kayo. At makikita nyo. Yung lahat na may dalang prayer request ngayon, itataas nila, bukas may darating. Amen ba? So itaas natin ang ating mga prayer request. Agua Abilina, may tali ng red ribbon. Kung anong liit ng ribbon nyo, yan liit ng pananalig.
Kung anong laki, yan din ang laki. At tayo ay sama-samang manalangin. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng biyaya na sa akin ay inyong binibigay. Bagamat ako ay madalas nangangatog sa takot, pangamba at pag-aalinlangan, subalit ang inyong tulong ay laging dumarating. Nananalig po ako na patuloy niyo akong tutulungan, tuturuan, at pagpapalain nang sa gayon sa taong ito ang inyong biyayang inihayag sa akin ay laging darating. Pangako sa iyo, mula ngayon, ikaw lagi ang aking tatawagin, ikaw lagi ang aking aasahan sa lahat ng aking pangangailangan, sapagkat ikaw ang Diyos na naririto sa amin. You are the God who is now here. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas muli ang inyong dalawang kamay. Lahat na may pananalig, sa bilang kong 3, lilipad. 1, 2, 3. Ayan. Oo po. Hallelujah. Sabihin nyo, healing message. Anong ibig sabihin ng healing message? Mensaheng nagpapagaling. Gusto nyo makarinig ng taong pinagaling? Natatanda nyo nakaraang linggo, ako may binahagi sa inyong isang kapatid na hatulang may karamdamang breast cancer, stage 3. At ang hatol ng doktor, kailangan magpa-chemo para kung gusto niyang maligtas. Subalit sa halip na magpa-chemo, naniwala siya sa healing message. Tawagin natin siya, Sister Ligaya Mabuang. Magandang gabi sa inyo, mga brother and sister. At salamat po, Brother Mike, for giving me this opportunity to share what God's releasing with me. Mga kapatid, ako po ay na-diagnose ng breast cancer stage 3. My doctor say, you go to operation and 6 undergo chemotherapy. Mga kapatid, nag-research po ako about chemotherapy and operation. Kaya nga po pag kinikimo ka, may weaver. Sabi ko, Lord, alam ko, wala akong sapat na kakayanan. Wala akong sapat na pera para dito, Lord. Sabi ko, mga kapatid, when I heard this diagnosis of my cancer, hindi ako natinag. Acceptance, mga kapatid. Sabi ko, Lord, hindi ko tinanong sa Diyos, why me? No, but I keep the promise of God that God is God of reason. Oh, hallelujah. So mga kapatid,
That time, sabi ko, dito na lang ako sa province. Magre-research na lang ako ng mga kung anong mga herbal medicines for me. But then, the plans of God is not my plan. My boss came over my house in the province and he picked me up. I will help you in all your needs. I will support you. I will fully support you. Mga kapatid, pumunta na ako sa Makati. Sinundo ako ng aking amo. Binigyan na ako ng pangkimo lahat-lahat. But I said, God, this is not, hindi ko to kayang kimo, sabi ko. Give me a sign. Pero mga kapatid, alam nyo, may nag-text sa akin. Malapit sa akin, mag-anak. Sabi niya, Tita, why don't you try alternative medicine instead of chemo? Pagtapos ng text na yon, siya namang labas ng amo kong Australiano, ang sabi niya sa akin, Gay, don't go to chemo, you're going to undergo for six chemotherapy. Mga kapatid, alam niyo, nung sinabi sa akin yun, nagpa-check up ako sa doktor, ang immune system ko ay napakahina. Kaya nga po, hindi ako pwede sa chemo, hindi ako pwede sa opera. Ang opera ng Diyos ay aking inaasahan. Siya lamang. Oh, hallelujah, hallelujah, mga kapatid. Third, the kind of faith that produces miracles or makes miracles happen is the faith that believes the word of God he heard and makes it the word of his mouth. Ang tao nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabago ang bibig, nagbabago ang dila, nagbabago ang isipan. Ang kapangyarihan abot kamatayan nasa dila nakasalalay. Amen? Kaya ang dila na dati tinatawag puro kabwisitan, tinatawag puro away, tinatawag puro sama ng loob. Hindi na. Ang bukang bibig niya ngayon ay ang salita ng Diyos na kanyang narinig. Narinig niya ba yon? Sapagkat yung salita ng tao, walang bisa yan. Sabi isang narinig kong patotoo, hindi ko naniniwala dyan sa inyong Brother Mike, pero naniniwala ko kay El Shaddai. Okay lang yun. Di ba? Okay lang yan. Sapagkat si Brother Mike, wala naman ito eh. Iyabang lang nito. Pagdating salita ng Diyos. Bukang bibig, salita ng Diyos. Pagkwentuhin nyo kung tungkol salita ng Diyos, magdamag, maghapon, may ikukwento ko sa inyo. Bakit? Hindi mauubos ang salita ng Diyos. Hindi mawawala ng bisa ang salita ng Diyos. Maglalaho na ang langit at ang lupa, subalit ang salita ng Diyos na mutawid sa kanyang bibig, hindi mawawala ng bisa kapag ito ang inyong naging bukang bibig. Ito'y susundan ng tanda, himala at kababalaghan. Amen ba? Mahirap bang bigkasin ang sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos, I love you. Sabihin mo nga. Sinabi ng Diyos, I forgive you. Sinabi ng Diyos, I give you. Hallelujah. In short, the kind of faith that expresses what he believes. If you believe, sabihin mo. That's what the centurion did. Naniwala siya na si Kristo may kapangyarihan sa mga karamdaman. May kapangyarihan sa mga bagay na hindi nakikita ng tao. Pag sinabi ni Jesus, may mangyayari. Amen. And also the centurion believes in authority. Sabi niya, ako rin. Sabi niya, mayroon din akong taglay na kapangyarihan, although limited. Mayroon ko nasasakupan. Pag sinabi ko si isang humayo, humahayo siya. Pag sinabi kong lumapit, lumalapit siya.
Pag sinabi kong tumayo, tumatayo siya. Pag sinabi kong pumalakpak, pag sinabi kong sumigaw ng 12 amen, buwan-buwan may himalang tatanggapin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, 2 Corinthians chapter 4 verse 13 says, it is written, nasusulat, I believe, therefore I have spoken. Kita niyo yun? Nasusulat, ako'y nananalig, kaya ako nagpapahayag. Nananalig ko sa salita ng Diyos, kaya pinapahayag ko sa inyo ang salita ng Diyos. With that same spirit of faith, we also believe and therefore speaks. Kung nananalig ka sa salita ng Diyos, abay, sabihin nyo sa kapitbahay nyo. Huwag kayong mahiya. Amen? Pag sa chismis, na ikukwento natin. Pag sa salita ng Diyos, tikom ang bibig natin. Paano susundan ang himala yan? Gusto nyong patunayan ko sa inyo ito? Na kapag inulit natin ang sinabi ng Diyos, may nangyayari. Lagay niyo ang ulo niyo sa kamay niyo. At yung nakaupo ay tumayo. Maliban talaga hindi makakatayo. Yung hindi makatayo, huwag na kayong tatayo. Psalm 118 verse 17 says, I will not die but live. King David said, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Sabi ni Haring David na siya po'y nasa kagipitan, hindi ako mamamatay, ipapahayag ko ang kapangyarihan ng Diyos na ginagawa sa aking buhay. Hindi yung kahirapan ay pinapahayag, hindi yung karamdaman ay pinapahayag, hindi yung kamalasan ay pinapahayag. Ang ipinapahayag ay yaong ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi nga sa Biblia, if you want to boast, boast in the Lord. Ang Panginoon ang ating ipagyabang. At ito ang aking ipinagyayabang sa lahat na aking nakakausap. Yung nakikinig at naniniwala, umuuwi, may dalang himala. Amen? Okay. Balik ang ulo sa kamay. Ezekiel 37 verses 1 to 10. Ito po'y binalik-balikan ko at ako'y naniniwalang lahat na nakikinig ngayon na patay, ang Espiritu mabubuhay. Lahat ngayon nakikinig ngayon na pinanghihinaan na lalakas. Lahat na nakikinig ngayon, at susunod sa aral na kanyang maririnig, mabubuhay. Gagaling. Yayaman. Mas malakas yun. Basta sa kayamanan, malakas ang amen dyan. Amen ba? Okay. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10 says, the hand of the Lord was upon me. Saan nakalagay ang kamay nyo? Okay. Consider that as the hand of the Lord is upon you. The hand of the Lord is upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Then He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then He said to me, prophesy or speak or talk to these bones and say to them,
dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you, and make flesh come upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. As I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and a skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breath, and breath into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life, and they stood up on their feet, a vast army. Ang sabi ni Ezekiel, isang araw, sumaakin ang kamay ng Panginoon. Hinipo niya ako. At ang wika niya sa akin, at dinala niya ako sa ilang. To the valley of the bones. Sa ilang na kung saan nakatambak ang mga kalansay ng mga matay. Mga kalansay na tuyong-tuyo na, wala nang kabuhay-buhay. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng Panginoon, Son of man, do you believe these bones will come to life? Naniniwala ka ba na ang mga butong ito ay magkakaroon muli ng buhay? At ang sagot niya, Panginoon, ikaw po lamang ang nakakaalam. Pag ikaw ay inutusan ng Diyos at hindi mo alam, huwag kang magtatanong. Sasabihin mo lang, Panginoon, ikaw po lamang ang nakakaalam. Then sinabi sa kanya ng Diyos, magwika ka. Magsalita ka sa mga butong ito. Sabihin mo sa kanila, ito ang pinasasabi ni Yahweh sa inyo, kayong mga buto, magkadugtong-dugtong muli, magkaroon ng ugat, magkaroon ng laman at balutin ng balat. So inulit niya ang sinabi ng Diyos. Nagsalita niya doon na parang sira ang ulo niya. Kinausap niya ang mga buto. At ang sabi sa mga buto, sabi ni Yahweh, magkakaroon kayo ng ugat, magdudugtong-dugtong kayo, at magkakaroon kayo ng laman at mababalot ng anong skin? Balat. Ang inyong katawan. Ala, narinig niya agad, ugong na malakas. Yung mga nakasalansa ng mga buto, nagsigagalaw, hinanap yung kanya-kanyang paris. Amen? Siguro nagtambak-tambak na yun. Siyempre, pupahanapin niya yung kanyang katawan. Kung sino siya, doon siya pumunta. At nakita niya. Yung sinabi niya, na sinabi ng Diyos sa kanya, inulit lamang niya, the word of the Lord became the word of His mouth, and it came to pass. At lahat na sinabi ng Diyos, na ipinasabi niya sa mga buto, at kanya namang sinabi, nagkatotoo. Amen? Nasusundan niya? Taas ang kamay. So ito na. Nakita niya, hindi na mga buto. Katawan na. May laman. May balat. Natakpan na ng balat yung laman at mga ugat. Subalit hindi pa humihinga. Sabi ni Ezekiel, wala pong hinga.
wala pong buhay. So ang sabi uli sa kanya ng Diyos, tawagin mo ang hangin. Call the four winds from east, west, north, south. At sabihin mong pumasok sa ilong ng mga iyan. So tinawag ni Ezekiel, hangin, habagat, hanging amihan. Halik kayo. Pasok kayo sa mga nataas ang kamay. Parang sila ay kumaway. Sila ay sumigaw. Ala, mamaya-maya, nagsitayo nga yung mga bato, na nabalot na ng laman. At anong ginawa niyo sa tingin niyo ng mga buto na nagkaroon ng katawan? Nang tinawag ni Ezekiel ang hangin, ang ginawa nila ay nag-inhale, nag-exhale, and then they smile para tandaan na sila ay buhay. Exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. Everybody else sing. Inhale, exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. When you are down and lonely, you begin to worry. Inhale, exhale, and smile. When life is full of stress, don't wear a downcast face. Inhale, exhale, and smile. Pray to God and pray, throw your cares away. Inhale, exhale, and smile. 'Cause He's always there, He answers all our prayer. Inhale, exhale, When and everybody smile. sing, inhale, Inhale, exhale. exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. Once again, inhale, Inhale, exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. when you were feeling tired. When you are feeling tired and all the seems not right, inhale, exhale, and smile. You have to pause for a while, look at the beautiful sky. Inhale, exhale, and smile. Forgetting God and prayer, throw your cares away. Inhale, exhale, and smile. 'Cause He's always there, He answers all our prayer. Inhale, exhale, and smile. Come on, everybody, raise up your Inhale, hands. exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. Once again, inhale, Inhale, exhale, inhale, exhale. Smile, say it. God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile. Once again, when you are down. When you are down and lonely, you begin to worry. Inhale, exhale, and smile. When life is full of stress, look where the downcast face. Inhale, exhale, and smile. Obey God and pray, throw your cares away. Inhale, exhale, and smile. 'Cause He's always there, He answers all our prayer. Inhale, exhale, and Come on, smile. everybody, inhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. Smile, God loves you. Smile, He cares for you. Inhale, exhale, and smile.
Mahirap ba mag-smile? Mahirap ba mag-inhale? Mahirap mag-exhale? The fourth, the kind of faith that produces miracles or makes miracles happen is the kind of faith that does what the Word of God says. Ang pananalig na sinusundan ng mga tanaimala ay yung pananalig na pag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Sinabing inhale, nag-inhale. Sinabi nag-exhale, nag-exhale. Sinabi nag-smile, nag-smile. Amen. Pero mayroon dyan, hindi ginagawa. Nahihirapan. Ha? Kaya hindi lang nararanasan yung nararanasan natin, di ba? Gusto mo maranasan ng mga himalaan ng Diyos, do whatever He tells you to do. Taas ang kamay niyo. Do you remember the first miracle that Jesus performed in the town of Cana, Galilee? Natatandaan niyo ang hunang himalang ipinakita ng Panginoon Hesus sa isang kasalan sa Cana, Galilee? Ano yon? Tubig na naging alak. Paano naging alak ang tubig? Sabi sa John chapter 2 verse 5, Mary said to the servants of the wedding, do whatever He tells you. Bagamat sinabi ni Jesus kay Mary na ang wika niya, babae, hindi ko pa panahon. Why do you involve me in this problem? But Mary believed that Jesus will not say no to her. So sinabi niya sa makatulong, do whatever He tells you to do. And up to this day, tayo mga Katoliko, kayo mga Marian, tulad ko, Mariano, dapat naririnig niyo ang sinasabi ni Mama Mary. Do whatever Jesus is telling you to do. Gawin niyo yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoon, magpatawad kayo para patawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo para bigyan kayo ng Diyos. Hostong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Amen? Ang tanong ko, nagbibigay na ba kayo? Ginagawa niyo ba ang salitang naririnig niyo? Nagpatawad na ba kayo? Minahal niyo na ba ang makaaway niyo? Amen ba? Inalis niyo na ba ang sama ng loob niyo? Hindi na ba kayo nag-aalala? Hindi na kayo nababalisa. Utos yun ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Ha? Sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng pananalig na may pananampalataya. Pananalig may pananampalataya. Hallelujah. Sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong isip at puso. Amen? James chapter 1 verse 25 says, the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. So yung may pananalig, pag sinabi ng Diyos, pura mismo sinusunod. Hindi na pinag-iisipan. Ang problema sa atin, narinig yung salita ng Diyos, pag-uwi, narinig yung sinabi ng tao, maniwala kay Brother Mike yung yan. Marami nang naloko yan. Nagpapayaman lang yan. Lahat ng mga disciple niya, binibigyan ng kotse. Narinig ko kanina sa patutuo. Ha? Ito pala mga disciple na ito, may mga kotse na. Hindi man lang pinasasakay. Ha? Hallelujah. Lahat na nakikinig at susunod salita ng Diyos, pagyayamanin ng Diyos. Pagagalingin ng Diyos. Pagagandahin ng Diyos. Palalakasin ng Diyos. Amen ba?
Iyan ang pananampalatay sinusundan ng himla. Sumusunod. Pag sinabing, huwag ka nang aaray, huwag ka nang aaray. Huwag mo nang tatawagin ang sakit. Amen ba? Sabihin nyo, simangot. Ulitin nyo. Ano ibig sabihin ng simangot? Nakangiti. Nakangiti ba yung nakasimangot? Hindi. Nakatulis ang nguso. Fifth, the kind of faith that produces miracles or makes miracles happen is the kind that believes that whatever he asks in prayer, he has it already. Ang taong may pananalig sinusundan ng mga himala, kapag nanalangin, relax na. Ha? Nagbo-blow out na. Amen? Sapagkat sabi sa Biblia, tinanggap na niya ang kanyang hinihingi. Amen? Taas ang kamay niya. Mark 11:20-24. Jesus said, have faith in God. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, ito po malaga doon. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Kung kayo ay totoong may pananalig sa Diyos, pagkatapos manalangin, relax na. Parang hawak nyo na. Tinanggap nyo na. At matatanggap nyo nga. Amen? And iba, mananalangin, Lord, pambayad sa utang. Hallelujah. Pagkatapos manalangin, saan kaya ako makakautang? Anong klase pananampalataya yan? Amen ba? Faith believes in what he does not see. And the reward of faith is seeing what he believes. Ang pananalig ay naniniwala sa mga bagay na hindi niya nakikita, na parang naririyan lang. At siya'y gagantimpalaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang tinawag, darating sa kanya. Amen? 6, the kind of faith that makes miracles happen is the kind that continues to hope against all hope and believes that God is able to perform what He has promised. Ang pananalig na sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan ay ang pananalig na hindi nawawala ng pag-asa na darating ang kanyang inaasahan. Kahit wala nang kapag-apag-asa, patuloy siyang umaasa na darating. Laging sigaw niya, darating. Amen. At isang umaga ang sinisigaw niya, dumating na nga. Sabihin niya, dumating na nga. O, taas ang kamay niyo. Sa isang Sabado, ang dadalhin niyo dito, prayer request pabaon. Makikita nyo ang pabaon na hihingin nyo. Sapagkat pagkatapos ng gawain Sabado, ako naman ay maglalakbay sa ibang bansa. Ha? Yung may pananampalataya, makakasama sa akin. Amen? Pupunta ako ng Macau at saka Hong Kong. Makikikain ako doon ng Peking duck. Hallelujah. Lahat na gusto ko tatawagin ko, darating. Amen ba? So magdadala kayo dito ng prayer request.
pabaon. Okay? So, the kind of faith that makes miracles happen is the kind that continues to hope against all hope and believes that God is able to do what He has promised. Nananatili ang kanyang paniniwala na ang lahat na ipinangako ng Diyos na kanyang narinig, darating sa kanyang buhay. Amen? Okay, taasan yung kamay. Malapit na, sabi nila, number 6 na. Hallelujah. Pinakahihintay nilang salita, malapit na. Romans chapter 4, verse 18-20 says, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been promised to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. So si Abraham, uugoy-ugoy na. Ha? Panay na ang hilot ng kanyang tuhod. Ha? Ng langis na galing sa El Shaddai. Ha? Wala siyang magawa. Si Sarah naman, tuyot na. Baog pa. Kaya lang nangako sa kanya ang Diyos, hindi nakakalimutan, gabi-gabi, ang sinasabi niya kay Sarah, Sarah, I am Abraham, no longer Abram. Nang ibig sabihin ng Abraham, ama ng maraming bansa. See? I am Abraham. Okay, gayahin natin yan. Sabihin nyo, I am the Lord's favored son or daughter. Anong son or daughter? Kung daughter ka, daughter ang sabihin mo. Kung lalaki, sabihin mo, son. Okay? Sabihin nyo ulit, I am the Lord's favored daughter or son. Hallelujah. Bakit? This is the year of the Lord's favor. We are one of those favored by God. Because we believe God. Because we believe God is able to do what He has promised. Magagawa ng Diyos. Sabi sa Biblia, magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa ating pangangailangan. Narinig niyo yun? Magagawa ng Diyos. Sabi niyo, na ko ay pagyamanin. Magagawa ng Diyos na ko ay pagalingin. Magagawa ng Diyos na ko ay pagwapuhin. Yung babae anong sasabihin? Pagandahin. Naniniwala kayo sa sinabi niyo? Ang Diyos naniniwala rin. Amen? Iyan ang paniniwala na sinusundan ng himala at kababalagan, hindi nawawala ng pag-asa. Nagaganda ang kinabukasan. Hindi nawawala ng pag-asa kahit 10 ulit na dininaya ang bisa, umaasa pa rin, magkakabisa. Amen? Hindi nawawala ng pag-asa na magkakaasawa kahit 60 na. Amen ba? Hallelujah. At hanggat kayo nawawala ng pag-asa, ang lahat ng inyo niasahan, darating! And finally, Anong kagalakan ang laging nadarama? Sabi ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga
ng Sa gabay ng likod niya, pinagpala. Taas ang mga kamay, finally. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, Ang buhay ko ngayon siksik-likod ng biyaya. siksik-liklik ng biyaya. Kung may pagsubok na hindi Subok alintana. man ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan Ng pag-asa at kalakasan. sa pagdahang sa landas. Landas ng kabanalan. Buong kagalakan nila sa mga kamay. Ako ngayon malaya na. Ako ngayon malaya na. Finally. Finally, Ako ngayon mayaman na. ako ngayon mayaman na. Finally, Ako ngayon magaling na. ako ngayon ay babalik na. Finally, Sabay-sabay. finally, Minsan pa anong kagalakan. anong kagalakan ang aking nadarama? Sa tuwing ako'y nagiginig. Ako'y nadidinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang malawala. Susi ng kanilang mga himala. Sa gabay na sa kanyang malawala. Pinagpala. Sabay-sabay taas ang mga kamay. Finally. Ako ngayon may bagong buhay. Ngayon ay bagong Lumundag ang mga pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. Buhay ko ngayon siksik-liklik ang biyaya. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok ay di alintana. Pagkat ako'y punong-puno sa pagdahang sa landas ng kabanalan. Itaas sa mga kamay, finally. Ako ngayon malaya na. Sumigaw ang mayaman na. ako ngayon ay Lumundag ang magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. Finally. finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay bagong buhay. Finally. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay Minsan naman sumigaw ang mga tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, Sabay-sabay. Finally. Sabay-sabay. Purihin, purihin ang Panginoon. Finally, makakauwi na kayo. Ha? Hindi tayo magra-raffle ngayon. Sa opisina ko dudukutin. Para kahit wala dito, pag narinig yung pangalan nyo, nasa hulo kayo, pumunta kayo rito. Tatanggapin nyo ang inyong premyo. Kung naniniwala kayo. Amen ba? Now, finally, if you want to see miracles happen in your life, you must possess this kind of faith. Number 7, lagay ang inyong ulo sa kamay niyo. Alam niyo bakit pinalagay ko ang ulo niyo sa kamay niyo? Ha? Para kahit kumuliling ang cellphone, makikita ko ang nagbababa ng kamay sa ulo niya.
Philippians chapter 2 verses 9 to 11 says, Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Again, we come to a full circle of the message. Confession. Christianity originally is called the Great Confession. Ang mga taong nagpapahayag kung ano ang kanilang pananampalataya, kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. At sa pamagitan ng kanilang paghahayag o pagsasalita o pagtawag sa mga bagay na hindi nakikita ng mga taga-mundo, na parang naririyan lang, darating. May darating. At hindi lang yun. The greatest confession is this, that has been revealed to us tonight. Earlier on the first story that I have shared with you. What is that revelation? Natatandaan nyo? Yung unang kwentong binahagi ko sa inyo, pahayag po ng Diyos yun. Na kapag ito ay inyong tinandaan at winika, kapag kayo ay tinutokso ng demonyo, ng inyong makaaway, kinukutya, pinararatangan, sinisira ang inyong pananampalataya at sinasabing niloloko lang kayo ng inyong brother Mike na yan, hindi magkakatotoo ang kanyang minihayag. Sino ang paniniwalaan nyo? Sila o ang narinig nyo? Ito ang sasabihin nyo. Ayon sa panampalataya nyo, sa lahat na sisira ng inyong pananampalataya, sabihin nyo sa kanila, God is now here. God is now here. Sumasa atin ang Diyos. He's never faithful. Emmanuel, God with us. God is here. He's with us forever. He's never faithful. Emmanuel, God with us. God is now here. He's with us forever. He's never faithful. God with us. God with us. God is now here. He's with us forever. He's ever faithful. Emmanuel, God with us. God is now here. He's with us forever. He is ever faithful. Emmanuel, Come on, everybody, sing. God is now here. He's with us forever. Faithful. He's ever faithful. Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. God is now here. God
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, the faith that makes miracles happen is the faith that proclaims His faith. Pananalig na ipinapahayag ang kanyang pinaniwalaan. It says that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the power of Father. Anong ibig sabihin nito? Jesus is power. Jesus Christ is God's power. And He is now here with us. Tandaan nyo yan. Suma sa atin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng karamdaman mapagagaling. Sa ngalan ni Jesus, lahat na ating datawagin darating. Sa ngalan ni Jesus, lahat na nakinig ngayon, magbabagong buhay. Amen ba? Nakinig ba kayo? Okay, taas ang kamay niyo. I now proclaim by faith. Sinasabi ko ngayon, ayon sa aking pananalig, na lahat na nakinig, saan man sila naroon, na may sakit, gumaling na. I now declare healing to everyone who have heard this message. When you go home, prove that you are healed. Eat everything. Kainin nyo lahat na hindi nyo dati nakakain. Mamatay man kayo, busog. Pero kayo mananalig, gagaling at magaling na kayo. Amen? Okay, taas ang kamay. Pagdating sa bahay, anong gagawin? Kakatok. Pagkatapos, tatawagin. Pag binuksan ang pintuan, ito ang inyong sasabihin sa inyong mga kasambahay na wala pang pananalig sa Diyos. Proclaim it with power. Proclaim it with all your voice that the demons around will hear. Tell them, God is now here. Ulitin mo. God is now here. Ulitin nyo. At ang Diyos na ating sinasamba sa dakong ito, mananatili sa sambahayan nyo. Makakasama nyo habang kayo'y nabubuhay. So kung kasama nyo ang Diyos, may problema pa ba kayo? Mayroon. Mayroon siyempre. Mas maraming ang problema ang darating. Ano? Kaya lang, hindi na kayo madadaig ng anumang suliranin. Sapagkat God is now here with us. Amen ba? Do you believe that? Hallelujah. Sabi mo, find your partner. Find your partner. Okay. Unang sasabihin mo, tandaan mo ito. Tandaan mo ito. Okay. 1 plus 1. Tandaan mo ito. Pangalawa, sasabihin mo, anong tatandaan mo? Yan ang sasabihin mo pangalawa. God is now here. God is now here. God is now here. O yan, pangalawa sasabihin mo. Anong unang sasabihin? Tandaan mo ito. Pangalawa? God is now here. Okay. 1 plus 1. Tandaan mo ito. 3 plus 3. God is now here. Do you believe that? Yes. Now, if you truly believe that, ano ang sasabihin mong huli pag bibilin mo? Sa partner mo. Tingnan natin.
Hallelujah. Nagtatanungan sila. Ha? Yung makahuhula nito, may himala na ngayong gabi. O anong sasabihin mo una? Tandaan mo ito. Pangalawa, God is now here. okay, God is now here. If you truly believe God is now here, then you tell your partner, expect miracles to happen. Expect miracles to happen. Ulitin nyo. Expect miracles to happen. Anong ibig sabihin ng expect? Abangan mo ang himalang darating. Ulitin nyo nga. Expect miracles to happen. Abangan mo ang himalang darating. Mas madaling sabihin yun. 1 plus 1. Tandaan mo ito. 3 plus 3. God is now here. 7 plus 7. Expect miracles to happen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas. Taas ang inyong mga handbags. Your agua, bilin, a bottled water, passports, everything. You want miracles to happen? Okay, taas nyo, sabihin nyo, Panginoong Yesus, salamat po sa mabuting balita na aking narinig ngayon. Ngayon, alam ko na ang pananalig na sinusundan ng mga tanda, himala, at kababalaghan. Pananalig na tulad ng sa Diyos. Pananalig na tinatawag ang mga bagay na ibig niyang dumating sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng bagay na aking tinataas ngayon, maging daluyan nawa, maging tanda nawa ng aking pananalig na susundan ng himala araw-araw sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba ang mga hawak kamay nyo. Ha? Kayo ba'y naniniwalang magkakalaman ang mga bag na yan? Kayo ba'y naniniwalang magkakalaman ang inyong mga deposit? Hallelujah. Yayaman sila, yayaman. Okay, ito sa kamay. Okay. Ito ang isisigaw nyo kung talagang may pananalig kayo. Pakinig kayo, ha? Isisigaw ng malakas ito. Ako'y naniniwalang magkakatotoo ito. Ang isisigaw nyo, tinatanggap ko muna. Hinuhugot ko muna sa langit. Tapos itatapong ko sa inyo. Naniwala ba kayo may nahugot ako? Amen. Kung naniwala kayo, anong isisigaw nyo? Ha? Okay, taas ang kamay. Mahilig kayo manghula. Ha? Ito ang sasabihin nyo. This is the word of faith. Dumating na ang inaasahan ko. Ulitin nyo. Dumating na ang inaasahan ko. Dumating na ang inaasahan ko. Umayo kang taglay ang panampalatayang sinusundan ng mga himala. Ang pananampalataya, pananalig na may kalapit na gawa. Asahan ko ang pag-aari na may pananalang sa
gawain ng Diyos sa idinaos, faith that makes miracles happen. Totoo yan, Brother Joel. At muli po, alam ko po, tayo pong lahat sa ating pong napakinggan na topic ng ating minamahal na Amen. punong lingkod, pinalalakas na naman po at patuloy na pinatatapang upang harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Amen. Kaya po tayo patuloy na dumalos sa gawain ng Diyos, patuloy na bumabad sa kanyang salita hanggang sa susunod na Sabado. Ito po yung kapatid, Brother Joel Alvarez. Pansamantala nagpapaalam, Sister Mayan Bolano. Hanggang God susunod na Sabado, God bless Amen. us all. Merry Christmas! Ang pananaw